ang ating pag-usapan pala ay simple lang. Ang rally sa Davao del Norte na nakita ko ay makakuha ko ng ebidensya na hindi lang pala ito rally para sa Davao del Norte na gobernador na si Edwin Hubahib, kundi rally din ito para sa mga Duterte, kasama si Basti, kasama si Pulong, kasama siyempre si Digong, kasama si Sara, at higit sa lahat, para kay Kibuloy. Akalain mo ba naman, yung rally na yun, pinaglalaban ang mga demonyo? So ano masasabi mo dyan? No, hindi ko kinakampiyan si BBM. Sa totoo lang, ayaw ko kay BBM eh. Ang akin lang dito, sa oras na ito, ang nakikita ko dito, may pagkakamali rin sa pag-issue, sa pagpalabas ng suspension order ni dating Chief Justice Lucas Bersamin kasi may tunog politika. At hindi lang tunog politika, may nakita ako na basihan na nangyari na talagang take advantage. At ang akon, pagunahan ko na, ang tao sa likod nito ay walang iba kundi si Antonio Florendo Lagdameo. At ito naman ay kasama sa paghihiganti ng mga Florendo sa Davao del Norte. Tandaan ninyo si Antonio Florendo Jr. na anak ng tatay niya, ay anak ng tatay niya, ay na-convict yan ng Sandigan Bayan. Pero bago tayo magpatuloy dyan, gusto ko sana magpakilala na ako po si Dr. Toto Kausing. Di kaya Dr. Toto Bunyog. Ha? Dito kami, ang Bunyog po ang totoong partido ng tao. Dito kami ay pinaglalaban namin, lahat po kami nanggaling sa laylayan ng bayan. Ang aming mong kasapi ay mula Mindanao, mula Barm hanggang sa Region 2, Region 1, Region 2, hanggang sa Bicol, hanggang sa Visayas, hanggang sa Mindanao, kompleto po kami. Kaya kami po, pipilitin namin na mananalo kami ayon sa talagang totoong partido at totoo po ang aming political agenda. Ang political agenda namin ay para sa tao. Ang una-una naming gagawin ay hahanguin namin sa pamamagitan ng edukasyon at pamamagitan ng totoong pamumulitika ang mga tao na walang kakayahan na bumuto. Dadalhin namin sila sa lugar na kung saan malaya sila bumuto, kung sinong gugustuhin nila. Ang kalayaan sa pagbuboto, ang susi po ng kaunlaran ng bayan. Okay? So, ngayon, pagkatapos niyan, ay nais ko lang din bagitin na kasama ko rito si Attorney Enzo Recto or Attorney Ricky Tumutorgo na siyang founder nitong Bunyog. Nang ibig sabihin, pagkakaisa. Ay salitang Bicol at Waray din ito, na ibig sabihin Bunyog. Kung sa salitang Ilonggo, Buylog. Sa salitang Bisaya, Bulyog, ganun pa rin yan, no? Maintindihan. So, ibig sabihin lang naman, ang akin naman dito ay, what is important is, it means the same thing, pagkakaisa. At base nga sa aking personal na adikain para sa Bunyog ay Luzon, Visayas, Mindanao, iisa ang isinisigaw, katotohanan. Ganon po tayo. So ngayon, ako po ay kalbo, sabi ng kumpare ko na si Epifanio Labrador na pinakasikat na vlogger sa Negros Oriental. Pero sabi naman ng nanay ko bago siya mamamatay, ikaw naman ay gwapo. Sabi naman ng misis ko, ikaw ay si Vin Crudo na vlogger ng Pilipinas. Vin Crudo o Vin Diesel. So, after that introduction, ako naman po yung tao na kung saan ay binigyan po ako ng Medal of Valor parang sundalo. Ano naman ang Medal of Valor ko? Yun pong utos ng Supreme Court na tinanggalan ako ng lisensya bilang abogado
At ang pagtanggal sa lisensya mula sa akin ay resulta ng aking masidhing paglalaban para sa bayan na kung saan ninanais ko, sinusugal ko ang aking sarili na mabawi ang pera na 226 million pesos na overprice na ginawa nila ni Congressman Ferdinand Ledesma Hernandez ng South Cotabato. Ngayon, hindi na siya congressman. Natalo na siya. Kasabwat niya rito ang kanyang kapatid na private person na si Maria Virginia Ledesma Hernandez Villaruel. Paano niya naging kasabwat? Naging kasabwat niya sapagkat ito yung kapatid niya ang may-ari ng tinatawag na Tacorong Fitmart Mall. Ito po yung Tacorong Fitmart Mall ang ginawaran ng kontrata ng DSWD Region 12 sa pangunguna ni Director by Zorahaida Tanggol Taha. At kasama na dyan yung ibang opisyal ng DSWD Region 12 na si Rohaipa Kalandaba na accountant. Kasama rin dyan ang kanilang Bids and Awards Committee members and chairman na si Jackie Lau, si Emerita Dizon, tsaka yung kanilang member na si Muhammad Faiz Zarif. Kasama rin sa kinasuhan ko dyan yung mga stockholders ng Tacorong Fitmart. Ano po ang nangyari dito? Para sa bayan na nilalaban ko rito. Gusto ko mabawi ng bayan ang overprice na ginawa nila. Bakit nagkaroon overprice at paano ko po mapapatunayan? Ito ay totoong-totoo dahil may ebidensya ako at ang ebidensya ko ay nanggaling mismo sa kanila mula sa kalaban ko. Ang unang ebidensya ko ay ang kontrata na nagsasabi o di kaya ang tawag dyan ay award notice abstract na siya makukuha mo rin sa website ng PhilJeps. So, ibig sabihin ng PhilJeps, Philippine Government Electronic Procurement Service. So, nakalagay din doon na ang kontrata more than 589 million pesos ang babayaran na kontrata sa Tacorong Fitmart Mall sa kapalit ng pagbibigay ng 1,143,120 packs o pakete ng pagkain na ang laman ng pakete ng pagkain ay nagkakahalaga daw kuno ng 515 pesos and 41 centavos. Pero ang ginawa ko, bumili din ako kung ano ang laman sa loob ng pakete na yun. Binili ko rin sa ganong tindahan din, sa Tacorong Fitmart din. Nang binili ko, nakita ko na ang munggo ay 90 pesos ang sa kanilang resibo na binigay sa akin. Pero pag tinignan mo ang kanilang resibo na binigay sa DSWD Region 12, ay lumalabas na ang halaga ng 1 kilong munggo ay 155 pesos and 1 centavo. So sa makatwid, 65 pesos ang overprice sa munggo pa lamang. Kung ang in-order ay 1,143,120 kilograms, nang ibig sabihin, i-multiply mo 65, lumalabas na mahigit 70 million pesos ang overprice sa munggo pa lamang. So ngayon, sa munggo na overprice, mahigit 50 million. Ang mga kaso ng pagnanakaw na lumalampas, may 50 million na ninakaw pataas, ay plunder po ang tawag doon. So ngayon, kung munggo ay lampas na ng 50 million, ang tawag doon ay munggo plunder. Ngayon, ang nangyari dyan, bago ko sinampa noong January 31, 2019 sa Office of the Ombudsman ang kasong na plunder, ay ipinost ko muna sa Facebook ko noong January 19, 2019. So, tinanggalan ako ng lisensya ayon sa reklamo nito Jackie Lau na sinasabi ko raw na siya ay chairman ng Bids and Awards Committee, gayong nagsumiti siya ng ebidensya na pirmado ng kanyang kapwa-akusado. So pag pirmado ng kasama mo, hindi na pwede paniwalaan. Pero pinaniwalaan ng Integrated Bar of the Philippines Investigating Officer
At sinabi niya, nagsisinungaling ako. At dahil diyan, at dahil din kuno sa nagsisinungaling kuno, at dahil din sa aking pinost sa Facebook yung January 19, 2019 na hindi ko pa naisampa sa ombudsman, ako ay pinarusahan ng disbarment. Yan po. So, ibig sabihin, it's a choice. Life is a choice. I choose the other way around in order for me to fight for our country. There was no other way for me to fight for our country but to inform the public of the shenanigan, the big corruption that happened in this WD Region 12. There was no other person who knew it. It was only me who discovered it. So if I was the only one who discovered it, then how would I be in the face of the people? How would I do in the face of my lawyer's oath? That one of my oaths in the lawyer oath is for me to defend the Constitution, the laws of the land, and for me to file a complaint if I ever find any anomaly. And I did. So anyway, if I did it and the Supreme Court punished me, so be it. I don't blame myself. I did not regret. I do not regret. But to the contrary, or on the contrary, I am rejoicing because you gave me, Supreme Court, you gave me that Medal of Valor. Medal of Valor is given only to soldiers for heroics, extraordinary heroics act. Or sometimes the awardee is already dead, like Conrado Diap, who died in action in the Korean War fighting the Chinese, 40,000 Chinese. He killed 500 Chinese when the Chinese battalions, many battalions, invaded South Korea, and the Philippines was at the forefront. And there was an order coming from General MacArthur for the Philippine Forces 10th Battalion Combat Team to withdraw, to retreat, because there were the onslaught of 40,000 army soldiers coming from China supporting North Korea. Instead of retreating, what Conrado Diap, Captain Conrado Diap, a PMR, did was he mounted himself onto the 50 calibers and then fired it upon Chinese soldiers who were surrounding the unit of Lieutenant Artiaga, another mista of him who hailed from the Philippine Military Academy. So if only to save his comrades, the Philippine comrades, then he trained his guns and then transferred from one 50 caliber to another until 500 of them died. And then he saved the men and the unit of Lieutenant Artiaga. After the smoke of the war fizzled out, they saw 500 Chinese killed, and they saw only 12 Filipinos. 12 Filipinos died in that game, in that war. So you see that war between the Philippines and Chinese, Filipinos won. Meaning to say, why we should be afraid of Chinese when the Philippines won? So that it is totally a big disrespect, a mortal sin, a treachery on the part, a treacherous act on the part of Duterte to give an agreement, to agree to an agreement for the Philippines to allow the Chinese forces to intrude into our exclusive economic zone and allow them to fish from our waters and allow them to prohibit our fishermen from fishing there. And then later on, during the time of BBM, they were now bombing our boats. Even the Philippine Coast Guard against Coast Guard of Chinese, they are colliding with our Coast Guards, and then they are training their water bombs on our mission ships who were sent to bring supplies of our soldiers stationed in BRP Sierra Madre. So that's it. I'm only telling you this
There are so many people who died for the country. It is like me who also died for the country because I defended the country's money. On the part of Conrado Yap, he died fighting to save his fellow Filipinos, and he saved the honor and reputation of the Philippines, where they showed the courageous, the fighting, the bravery of the Filipinos in war. You know, other than that, when he died, Lieutenant Artiaga also died. He was given the Distinguished Conduct Star Order medals. Also, Conrado Yap was given a Distinguished Conduct Star Medal. Both medals came from the United States of America. And then, the government of South Korea gave a highest medal to Conrado Yap for defending South Korea from the onslaught of 40,000 army volunteers of China. So yan po nangyari. Kinikwento ko ang katotohanan na nangyari. So ngayon siguro mga Sambalinyo, taga Sambales po si Conrado D. Yap. Hindi siya kagaya ng Sambalinyo na si Hermogenes Ebdani na kumulekta ng bilyong peso mula sa China at ibinenta, tinapyasan ng bundok, ibinenta sa China para gagawing na mga isla at ginawa yung isla na isang military basis ng China. Ganun katraidor ang mga Pilipinong ito. Kapareho pa naman niyang premier. Walang pinag-iba yan kay Gloria Macapagal Arroyo na pinagpipirmahan niya ang Joint Maritime Exploration Undertaking na kung saan nakipagpirma siya sa China, nakipagpirma siya sa Vietnam at kung saan para mabibigyan sila ng pagkakataon at kapangyarihan na magdidrill, ibig sabihin, mag-explore sila kung may gas ba, kung may oil o kung ano. So, yung si Hebdani ay talagang nagnakaw sa panahon ni Gloria. Ginawa pa siyang DPWH secretary. Nako. Ano naman ang naman ang aking ebidensya? Number one evidence ko, yung bahay niya. Dami-dami niyang pinili niyang bahay dyan sa Philinvest. Alam mo yung bahay sa Philinvest, hindi bababa sa 50 million bawat isa. Dami pa niyang sasakyan. So ito yung mga klaseng opisyal natin. Kasama din si Duterte. Kasama nito, sa totoo lang itong gobernador ng Davao del Norte, mamaya kwento ko kung bakit ko nasabi na mali din sila, pero may mali din kay BBM. Away-away nila, pare-parehong mali. Marami sa mga kakampi sa oposisyon ni Leni Robredo ay pumapalakpak kay BBM. Kasi akala nila totoo ang ginagawa ni BBM. So, ito na yan. Bakit pala, pag-usapan muna natin, bakit ano ang ginawa na dahilan? Kung bakit nagkwento ako kay Anton Lagdameo, Anton Florendo Lagdameo, at saka si Antonio Florendo Jr. Ito, si Antonio Florendo Jr. po ay kinasuhan at pinakonvict ni Pantaleon Alvarez na bilang congressman sa Davao City. Davao del Norte. Kasi kalaban ni Pantaleon Alvarez sa posisyon na congressman, ito si Antonio Florendo. Ang kaso na sinampa nila ni Alvarez at saka grupo niya, si Hubahib or Governor Hubahib ng Negros, ng Davao del Norte sa ngayon, ay ganito. Sapagkat pumirma si congressman dati, noong congressman pa si Antonio Florendo, pumirma ng kontrata sa Davao Penal Colony na kung saan ang kontrata ay nagsasabi na gagamitin ng Tagum Development Corporation ang ilang daang ektarya na pag-aari ng Davao Penal Colony at gagamitin nila sa pagtatanim ng saging at napakaraming produkto saging ang naiproduce nila dyan. So since the time of his father pa, nagkaroon na ng pirmahan na pinapagamit, mayroong joint venture undertaking sa gitna ng Davao Penal Colony at saka Tagum Development Corporation or TADECO. So ngayon, dahil ng congressman na si Antonio Florendo
ay na-expire yung unang kontrata. Siya naman pumirma ulit. So pumirma siya para sa Tagum Development Corporation. Dapat sana hindi siya pumirma. Kasi marami naman silang official dyan. Pero ang katotohanan, pumirma siya. Nung pumirma siya, kinasuhan siya ng grupo naman ni Pantaleon Alvarez na congressman na sa panahon ni Duterte. Kinasuhan niya ng tinatawag na paglabag sa Graft and Corrupt Practices Act. Kasi ang kanyang ginamit niya ang pwesto niya na makakuha ng kontrata sa gobyerno. So, na-convict si Antonio Florindo. Natapos na yung termino ni Duterte, ang conviction nandiyan pa rin sa Sandigan Bayan. Inapila sa Supreme Court. Pagdating ni BBM, siya na ngayon ang presidente. Ang nangyari, mukhang hindi po ako conforme sa decision ng Supreme Court sa pagdesisyon na sinabi na inakwit, binaliktad ang conviction ni Antonio Florindo. At yan po ay kagagawan ni BBM. Bakit gagawan ni BBM ng paraan? Kasi po si Antonio Florindo at si BBM ay magkababata, mag-best friend na naglalaro pa nung araw. Ngayon, ang katotohanan ng buhay dyan, sino naman si Antonio Lagdameo na siya ngayon yung Presidential Advisor on Mindanao Matters ni BBM? Si Antonio Florindo po ay pinsan ni Antonio Florindo, si Antonio Lagdameo. At ang papel naman niya dyan ay siya yung taga-kumpas. Kung anong sugo niya, anong bulong niya, yan ang sinusunod ni BBM. So ngayon, sigurado ako na sinugo ni Antonio Lagdameo kay BBM na suspendihin si Davao del Norte Governor Edwin Hubahib. Hindi Jubahib ang tawag diyan, ang pag-pronounce Hubahib. J-U-B-A-H-I-B. Yan po. Ngayon, bakit niya iutos? Sapagkat po gusto nilang gumanti. Kasi pinakonvict ng grupo ni Pantaleon Alvarez at saka ni Edwin Hubahib si Antonio Florindo sa Sandigan Bayan sa salang graft and corruption ay gusto nila gumanti at hindi pa raw tinawag ng bandang last time ni Anton Lagdameo pala. Tinawag niya si Hubahib para mag-usap. Hindi daw siya inisnab ni Hubahib dahil nagalit siya. Kaya ginawa niya ng paraan na mapalabasan ng suspension order na 60 araw. So mamaya pag-usapan natin yan. At sinasabi ko ngayon tahasan na ang pagsuspende ay mali. Pero mamaya ko na i-discuss yan ang kaso niya kung bakit ganon. Next, ang kaso ni Hubahib ay ganito. Noong kasagsagan ng pagsagawa ng budget ng probinsya ng Davao del Norte, ang Committee on Finance ng Davao del Norte Provincial Board ay si Orly Amit, board member Orly Amit ng Samal District. So ngayon, nang siyang chairman ng Senate Provincial Board Committee on Finance, nakita niya ngayon ang confidential fund ni Edwin Hubahib as governor na 101 million pesos. So ngayon, ang ginawa ni board member Amit ay hinanapan niya ng plan. Hindi ko alam kung anong tawag sa plan. PAPS plan ang tawag niya. Kasi sabi niya, para daw niya aprobahan itong hinihingi ni Hubahib na confidential fund na 101 million, ay kailangan malaman, makikita niya muna ang plano. Very obvious naman na hindi sila magkaisang partido. Parang very obvious din na kapartido ni Amit yung kalaban nila sa politika na si Uyo Uy. Okay? So ngayon, dahil sa ilusisa at binusisi ni board member Orly Amit ang budget confidential fund ni Edwin Hubahib, ay nagalit si Edwin Hubahib kay board member Orly Amit. Kaya ang ginawa naman ni Hubahib, ayon ito kay Orly Amit, ay tinawagan siya at pinasabihan siya na kung pakialaman niya ang confidential fund, ay tatanggalan niya ng sasakyan. Kaya
si Orly Amit, walang pakialam. Trabaho nandiyan yan. Kaya pinakialaman, sabi wala namang problema. Ibigay nyo lang ang PAF plan. Ibig sabihin, para din siya si Sara Duterte na hiningi lang kung anong problema. Ayaw. Kaya tinanggal ang confidential fund. So nangyari dito, dahil talagang determinado naman si board member Orly Amit na busisiin talaga, hanapan ng dahilan kung bakit meron ka pang confidential fund bilang gobernador ng Davao del Norte, ay nagalit na ngayon si Edwin Hubahib at sinulatan siya na kinukuha na ang sasakyan na inisyo sa kay board member Amit. So, pinakuha sa GSO o General Services Office ng Provincial Board. Nung kinuha, sumulat din ito si Orly Amit, oo, hindi ako kukontra sa gusto mo mangyari. Pero tandaan mo, sa last paragraph niya, hindi ko kagustuhan yung tanggalan niyo ako ng sakyan. Kasi malayo pang inuuwian ni board member Orly Amit. Mula po siya sa Kapitolyo sa Tagum City, uuwi pa siya papunta ng Samal Island Garden of Summer. So napakalayo, kailangan sakyan. So ibig sabihin, malaking sakripisyo. Nang ibig sabihin, kung kinakailangan sakyan, ibig sabihin, hindi mayamang tao, ito si Orly Amit. So ang nangyari, pagkatapos noon, nung tinanggalan niya ng sasakyan, nagsampa ng kaso si Orly Amit ng administrative case noong November 24, 2022 laban kay Governor Hubahib. Sinampa niya ito sa Office of the President. Nang nakasampa sa Office of the President noong November at umabot pa ito noong, tingnan ko ang petsa. So ngayon, July 17, pinadalhan ng order si Governor Hubahib ng Office of the President na sumagot sa reklamo ni Orly Amit. At ang ginawa naman ni Governor Hubahib ay humingi siya ng extension of time hanggang September 24. Tapos, pagkatapos diyan, noong September 24, nagsampa na naman siya ulit ng extension of time para sagutin ang reklamo ni Amit. So ngayon, nakapag-submit siya, humingi siya hanggang October 7. Pero nakapag-submit October 9, 2023 ng sagot si Edwin Hubahib. So ngayon, kung nakasubmit siya October 9, 2023, ano ngayon ang kasunod? Tahimik. So ang nangyari, bigla na lang April 10 or 11 ay pinalabasan na ng suspension order for 60 days ng Office of the President si Edwin Hubahib. So nakita nyo? Nakita nyo yung timeline? So ibig sabihin, ulitin ko lang, ang reklamo laban kay Edwin Hubahib ay yung tanggalan niya ng sasakyan si board member Orly Amit. So may kasalanan ba yan? Of course, mali yan. So ngayon, ang nangyari, ano naman ang batas sa tinatawag na pagsususpende? Ang batas sa pagsususpende, ang tawag niya preventive suspension, hindi pa yung punishment. Piniprevent lang siya na magiging gobernador kasi baka niya yariin mga dokumento na hawak niya sa opisina niya o di kaya gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan na influensyahan yung mga testigo sa kaso. Siyempre, ang testigo dyan, yung engineer, yung General Service Officer na kumuha ng sasakyan mula kay board member Orly Amit. So, pwede niya susian yun kung ano naman sapagkat sa desisyon ng Office of the President sa pamamagitan ni dating Supreme Court Justice Lucas Bersamin na talagang hindi siya maaaring magkamali kasi dating Supreme Court Justice, ay nilabasan niya, inutos niya na tuloy-tuloy na ang investigasyon at habang may investigasyon at maglilitis ay pansamantala na suspindihin ka muna sa opisina mo ng 60 araw.
So anong pakay? Ulitin ko, number one ay para hindi mabigyan ng pagkakataon si Governor Edwin Hubahib na itamper o magikin ang mga dokumento na involved sa kaso. At para hindi siya magkaroon ng pagkakataon na takutin ang mga testigo sa kaso. Yan lamang po. At kasunod na requirement ay kailangan malakas din ang ebidensya na pwede magiging guilty si Governor Edwin Hubahib. So, sa tingin niyo ba, pwede maging guilty? Sa totoo lang, totoo, pwede maging guilty. Ngayon, ito yung issue ko kung bakit mali. Nagpalabas sila, tandaan ninyo, sumagot na si Edwin Hubahib noong October 9, 2023 ng kanyang sagot. So, ibig sabihin, nasa ilalim ng Section 63 ng Republic Act 7160 o Local Government Code na pwedeng suspendihin pansamantala ang isang opisyal na kinasuhan sa loob ng maximum na 60 days anytime, kahit anong oras mula nung pagkatanggap ng sagot. So ngayon, kung gano'n ang pagkatanggap ng sagot, ang tanong, kung anytime, kailan ba dapat ang anytime? Ang sagot ko dyan ay ganito. Sa ilalim po ng Constitution natin sa Pilipinas, nag-uutos na lahat ng klaseng decision ng korte o ng level ng Regional Trial Court, pwede ka lamang gumawa ng desisyon sa anumang mga suliranin o issue o usapin sa loob ng korte sa hanggang sa 90 days lamang o 3 buwan. So, ibig sabihin, ang Office of the President mayroong 3 buwan para magdesisyon kung talagang suspindihin nila pansamantala si Governor Edwin Hubahib o hindi. So, kung magbibilang ka sa October 9, kailan ang 90 days? October 9, November 9, December 9, January 9. Dapat ng January 9, maximum na yun, doon nyo suspindihin. At dahil lumampas na, ay hindi nyo na pwede suspindihin. Kaya, I beg your pardon, in so doing, ikaw, BBM, sinabi mo na nasa proseso, pasensya na po tayo. Pasensya na po ang mga loyalista ng BBM dito. Maling-mali po sila ni Chief Justice Lucas Bersamin. Kasi po, abuso di otoridad ang nangyari dito. Bakit abuso? Lumampas na kasi ng 3 months kasi sa ilalim ng ating saligang batas ay maximum lamang na 90 days ang pwede ka magdesisyon. Na ang ibig sabihin, kung hindi ka nakapag-desisyon sa loob ng 90 days, ibig sabihin ay wala nang basura na yung kung ano man ang standing motion o di kay konsiderasyon na dapat siya suspindihin ng pansamantala. Dahil dyan, tama naman dyan si Edwin Hubahib na politika lamang na dahil sa kaalyado ni Duterte sa ngayon ay sinasamantala na ni BBM. At sa totoo lang, yan po ay paghihigante ng grupo ni BBM ng kanyang best friend na si Antonio Florendo. At mind you, ladies and gentlemen, kayo mga loyalista, huwag po kayo magalit sa akin. Alam niyo ba kung sino ang totoong may-ari ng Tagum Development Corporation na nagpo-produce ng mga saging na ini-export? Alam niyo ba kung sino? O ito, ang totoong may-ari ng Tagum Development Corporation ay hindi Florendo, hindi Silag Dabeo. Sino? Hulaan nyo. Sige, hulaan nyo. Kailangan ko, magbabasa muna ako kung sino. Gusto ko makita ang inyong hula dito sa inyong sagot. Mag-post kayo ng comment niyo sa tingin niyo sino kayo may-ari. So magsisoutout muna ako. Arnel Molina, salamat sa Diyos, Attorney Engineer Dr. Toto Casing sa pagbigay linaw. Go, go, go po, Senator. Good evening, Engineer Toto Casing, our future Senator. Sabi ni Santiago Matibag. Sabi naman ni Nonilon Camacho, good morning, Senator Toto. Doktor, tuloy-tuloy sa katotohanan at laban sa mga kasinungalingan. Tapos, si Corata Leonor, good morning po, Dr. Causing. Jerry Villanueva, good day, Senator Toto. Go, go, go lang. Elvira Riza Arizo, good Sunday po, watching from San Diego, California. Kids, Apopens, ganon ka-traidor si Duterte.
Pilger Vlogs, Ruel Cagbay, Jerry Disperos, traidor ang mga Duterte, no mercy to traitors. Alvin Aquino, birahin mo si Ibdane, contractor ng island ng China, WPS, inubos bundok ng Zambales. Ngayon, Rico Evangelista, attorney engineer, Dr. Toto Bunyog, for Senator watching from Surrey, British Columbia, Canada. Jeep Halina, shout out po Engineer Toto Kausing from Morong, Rizal, laban lang para sa Pilipinas. Okay. Bago ako baka ba ano to makalimutan. May tanong lang ako. Ano ba ang dating pangalan ng lalawigan ng Rizal? Alam nyo ba na ang lalawigan ng Rizal dati ay hindi Rizal ang pangalan? Jeff Halina, ang pangalan po ng probinsya o lalawigan ng Rizal dati ay Murong. Ngayon ang Murong tinanggal, pinalitan ng Rizal Province. At ang Murong ngayon ay ginagawa na isang maliit na bayan sa Rizal. Okay, alam nyo na? Kagaya niya ng Quezon Province. Hindi dati Quezon Province yan. Dati iisa yan kasama sa Aurora Province. At nung nag-isa sila, ano bang pangalan ng Quezon at Aurora Provinces noong araw? Makikita nyo yan sa pangalan ng bus company na BLTB. At makikita nyo yung BLTB ng ibig sabihin Batangas, Laguna, Tayabas Bus Company. So ibig sabihin, without further ado, ang pangalan po na dating lalawigan ng Quezon Province at saka Aurora Province na pinagsama ay Tayabas Province. Ngayon ang Tayabas ay isang maliit na city doon sa Quezon Province. So walang silang pinag-iba sa kapalaran ng Murong Province sa Rizal. May Murong din sa Bataan. So Susan Ramos De Jesus, magandang umaga po Engineer Toto. Cassandra Daisy, Dr. Engineer Toto Kausing for Senator. Domingo Ligario, good morning Doc Jurist, Engineer Ka, Bunyog, Toto Kausing. Alvin Aquino, moment guys, 10:15 a.m. dito sa amin sa Stacy Boss Toto. So Rodi Santos, good morning. Pilger Vlogs, Kiko Man, Rogelio Abaluz, Sofio Cardenas, tapos si Kiko Man, tapos Rafael Alberto, tapos Juliana Kritzfield. Greetings mga katotohanan from North Rhine, Westphalia, Haminikel, Germany. Ingat po. So, ano ba yan? Goten Morgan ba? Nathaniel Aquino. Good morning po, Attorney Engineer Toto, watching now on my future Senator. Danilo Salcedo, Arthur Quijano, Marilyn Solo, Philbert Vlogs, 3G, G3, tapos Dolores Calayag, Herberto Filemon Indiape, Kids Apopens, Landy Slim, Jelly Robles. So, yan naman na. Tapos si Rebecca Lumidario, Nonoy Noel, si Virginia Parkinsons, Lovelia Capulong, Hello Toto Kausing, Dr. Bonyog, soon to be Senator. Marami pa kami nagdadasal na manalo kayo. Salamat po. Ikampanya nyo talaga tuto sa lahat ng kamag-anak nyo. Sigurado tayo panalo. Carlos Solas, Curata, Leonor. Sinabi ko sa buong pamilya ko sa Pinas na kayo ibaboto. Salamat po sa Tayabas. Alam ni Ed na Tayabas. Bilib ako. Jelly Robles. Tambaluslos ang may-ari. Okay. Ang huling tanong ko kanina, sino ang totoong may-ari ng Tagum Development Corporation? Yan ang tanong ko. Agustus Consorte. Pero isa lang ang sasabihin ko, hindi mga Florindo ang totoong may-ari niyan. At mga gapaminaw dire o gatanaw dire nga mga taga Davao del Norte, paminaw mo klaro. Akong pangutana ninyo tanan, kinsay tag-iya sa Tagum Development Corporation. Raul Silorio, Marcos Family, sabi niya Marcos Family may-ari. Jelly Robles, BBM, sabi naman ni Nonoy Noel. Lisa Marcos, sabi naman Santiago Matibag, good evening. Okay? Okay, sasabihin ko na ngayon. John Baldonado, magandang madaling umaga. Jerome Ron, hindi mahuli yan si Kibuloy, may power siya. Okay, ang totoo pong may-ari ng Tagum Development Corporation ay si Ferdinand Edralin Marcos Sr. Okay?
So, yan po ang katotohanan. Kaya lang, walang ebidensya at dahil kulang ebidensya, ay hindi ito nakuha ng PCGG. Ganun lamang po. Marami pong mga kumpanya ng pag-ari ni Mr. Marcos pero walang ebidensya kaya hindi nakukuha ng Presidential Commission on Good Government. Anyway, marami na na-recover sa kanila. Marami na. So, iyan katibayan na nagnakaw talaga sila. So, pasensya na kayo mga loyalist sa Marcos pero ang akin na sana pakiusap sa inyo, iwasan na natin maging loyalista na Duterte, loyalista na Marcos, loyalista na Gloria Macapagal Arroyo, loyalista na Toto Kausing. Wala. Dapat hindi tayo mag-idolize kahit sino. Huwag tayo maging loyalista ni mga tulpo na sila ang mga Manchurian candidates na nag-establishar ng bagong dinastiya sa ating politika. Mantakin mo. AXIS, sa kanila yan. Ang kapatid niya si Erwin ay congressman ng AXIS. Ang kanyang asawa na si Jocelyn Tolpo ay AXIS, congressman. Si Rafi Tolpo ay senator. Ang kanyang anak ay congressman sa Quezon City. Pero mo, ubusin na nila lahat. Papayag ba kayo niyan? Kung ako, hindi dapat, tutulan dapat yan. Kasi yung dinastiya ay walang ibang magandang idudulot, kundi pagkakutsaba o kutsabahan sa mga opisina na sakop ng pamilya. Example, sa opisina ng pagkasenador, sa Senate Office ni Rafi Tolpo at ang Congressman's Office ni Erwin Tolpo at ni Jocelyn Tolpo at ang Congressman's Office ng kanyang anak, sigurado magkutsabahan yan yung tatlo. O ngayon ganito, ang tatlo ang congressman na Tolpo. Ngayon, kung meron silang mga gusto ipapatupad, ihingi ng approval mula sa Senate, simple, may dinastiya, may election, madali nila makutsabahan ngayon. Ganun po. Ngayon, ito naman, si Duterte, si Mayor si Basti, ang congressman si Pulong. So, kung gusto, tsaka Vice President si Sara, lahat ng gusto nila gagawin na yun lamang ang tatlong opisyal ang kailangan, magagawa nila. Kaya laging may anomalya. Kung may dinastiya, may anomalya. Ganun po lagi. Kagaya kay Bongbong Marcos, ang kanyang pamangkin na si Manutok, Tami Manutok Jr. ba yun? Na anak ni Aimee, ay gobernador ng Ilocos Norte. Ang kanyang anak na si Sandro sa isang distrito ay congressman. Siguro. So ano pang iba? O tapos si Aimee, senador. So ano ngayon? E di kutsabahan din mangyari pag may pamilya. Ha? Dami. Marami. Yung sa Cavite din, si Bong Revilla, senador. Ang kanyang anak, ang isa, vice governor ba? Ang isa, congressman sa party list Agimat. Ang asawa niya, congressman. So, ang kanyang kapatid, si Strike, mayor ng Bacoor City. So, basta sila, kutsabahan din ang mangyari. Kaya lagi sa dinastiya may anomalya. Huwag na kayo ang argumento nila. Paano yan? Voice of the people is the voice of God. Binuto din sila ng tao. Otot nyo. Hindi po yan. Bakit? Klarong-klaro na ang konstitusyon natin ay boses ng bayan. Dahil yan po ay inaprubahan ng mga tao, ng mga botante. So, ibig sabihin, ang konstitusyon ay kasulatan na boses ng tao. Yung pagboboto nyo ay hindi sapat yan dahil ang boses lang ng Cavite yan. O di kaya boses lang ng Quezon City. O di kaya boses lang ng, kumbaga, kukunti lang, boses lang Ilocos lang yan. Boses lang ng Leyte yan sa mga Romualdez. Iba yung boses ng tao. Pag sinabi ng boses ng tao sa Article 2, Section 26 lang sasabi, the state shall provide equal access to opportunities for public service. Ang ibig sabihin, ang obligasyon ng Estado sa sugo ng tao na magbibigay ng pantay-pantay na pagkakataon para sa lahat ng mamamayan na kung sino ang gustong maglingkod sa bayan. Napakaklaro. Pagkatapos karugtog na provision diyan sa Section 26 ay political dynasty is prohibited
as may be defined by law. So, ibig sabihin, hindi na po kaduda-duda na may pagbabawal sa dinastiya. Ang problema na lang, ano na lang ang definition o kahulugan ng political dynasty na ating kailanganin. O ngayon, may batas na ba sa political dynasty? Sagot, meron. Diyan po sa Barangay Sangguniang Kabataan Election Law na nagsasabi ang sinumang kandidato sa Sangguniang Kabataan ay hindi pwede tumakbo kung meron silang kapatid o tatay o magulang na opisyal sa bayan. Yan. Pwede nang gamitin yan. So, balik tayo ngayon. Ibig sabihin, klaruhin ko lang na yung rally na ginagawa sa Davao del Norte sa ngayon ay ginagawa na kasinungalingan ng mga Duterte dyan, kasama niya mga Kibuloy, kasama dyan si Edwin Hubahib na gobernador, kasama dyan si Harry Roque, kasama si Attorney Vic Rodriguez, kasama si Attorney Glenn Chong, kasama sino pang iba. So, kasama pa si Sal Panelo dyan. Kasama si Duterte dyan. Kasama si Congressman or Attorney Pantaleon Alvarez. Kasama nga si Kibuloy. Ginawa pa ninyo na Kibuloy. Bira mo mga plaka na sasabi, protect Kibuloy. Anak ng... Pero ito, I just want to make it clear na in fairness to the group of Duterte, mali at abusado po, klarong abuso ang pinalabas na suspension order kay Governor Edwin Hubahib. Bakit? Kailan pa ba malalaman na kailangan pa ba na magkaroon ng pansamantalang suspension? Sumagot siya. Sumagot si Edwin Hubahib October 9, 2023. Ano ng araw nilabas na kailanganin pa pala siya suspendihin? Para ang purpose o pakay ay para hindi siya makapag pananakot ng testigo? Para hindi niya babaguhin ang mga papel? Biro mo, ilang buwan na ang tumagal mula sa October 9. October 9, November 9, December 9, January 9, February 9, March 9, April 9, 6 na buwan lumampas. Bawal na yan sa konstitusyon. Abuso na yan ang ginagawa mo, Mr. BBM. At dahil ang pinapapirma mo ay si Lucas Bersamin na dating Chief Justice ng Supreme Court, ikaw din, pasensyahan tayo, Chief Justice. Dati sumasaludo ako sa iyo, ngayon hindi na. Isa ka rin pala na ginagamit sa pampolitika. Kumbaga, hindi lang pang Supreme Court, pampolitika pa. O yan. Nako. Okay klaro ko lang. Maling-mali yung rally nila ni Duterte. Na ang pakay lamang niya ay wala naman siyang tinatawag na cause of action. Wala siyang rason diyan para mag-rally. Sapagkat ang pakay lamang nila ay dahil sa tinitira na yung kanyang gentleman's agreement. Anong gentleman's? Bakit gentleman ka ba? Devil's agreement. At tinitira din ang mga kaso mo, malapit ka ng bitawan ni BBM at ilalagay, isusuko ka na sa International Criminal Court. Ipagkanulo ka na sa ICC. Ikaw din, Pantaleon Alvarez. Ang isa po, mayroon akong hawak na ebidensya na kayo ay kumita ng limpak-limpak 1 billion na salapi. Tingnan ko kung mayroon pa akong file dito. Hindi, buksan ko sa kwan. Buksan ko rito, antayin nyo lang. Hanapin ko. Dito.
Habang ang hinahanap ko, magkikwento ako kung ano itong ebidensya na bubuksan ko. Ang ebidensya po na bubuksan ko ay ebidensya po ng pagnanakaw din nila ni Pantaleon Alvarez tsaka ni Edwin Hubahib sa pinagawa nilang pinakamahabang flyover sa Mindanao. Ang flyover na pinagawa nila mula sa Panabo hanggang sa Tagum, 4 bilyon ang kontrata. Pero ang nangyari ay kinuha nilang 1 bilyon at dahil takot sila, mabisto sila ng sinasabi na AMLAC kasi hindi na pwede deposito sa bangko, ang ginawa nila, pinamimili nila ng lupa sa Samal at pinamimili din ng lupa dyan sa Tagum. Ganun po ang ginawa ng mga tao, mga hudas na ito. Kumbaga, hindi lang si Bibi Mang Hudas, pati mga hudas. Kaya umaapila ako sa inyo, mga kababayan, kabunyog, na tanggalin na natin sila lahat. Kaya pagdating sa eleksyon po sa October 5, sa May 5, 2025, ibasura ang lahat. Iboto ang lahat ng bago kung gusto nyo magkaroon ng totoong pagbabago. That's the only way. And there is no other way. Ganun po kasimple yan. O ito, malapit na tayo. Ipakita ko sa inyo ang limpak-limpak na salapi na ninakaw nila ni Pantaleon Alvarez at saka ni Edwin Hubahib mula sa flyover project na 4 billion pesos ang project diyan sa Panabo hanggang sa Tagum na proyekto. Kaya sa totoo lang, ang nangyari sa Pilipinas, away-away ang mga politiko, pari-pari mga politiko, tayo'y niluloko. So saan ka mangyari? Minsan kakampi ka sa isang manluloko. Sa sunod na araw, kakampihan mo kabilang manluloko. Wala na ba talagang pag-asa, mabuhay na matiwasay ang mga Pilipino? Alam nyo, ang misyon ko po sa pagtatakbong ito, bakit ako nagdesisyon na tumakbo sa pagkasenador, ay para itayo po ang tinatawag na jury system. Tanging jury system lamang ang pag-asa ng bayan na para mabago ang guhit ng tadhana nating lahat. Bakit? Ano po ba yung jury system? Ang jury system po ay sistema na kung saan ang mga tao mismo ang maghuhusga sa kada kaso. Sa kada kaso, magpapatawag ng mga tao, bubunutin sa listahan ng mga botante at pipiliin, interviewin kung sino ang may kapasidad at pipili ng 12 na sa kada kaso sila ang magdedesisyon, hindi ang judge. Gaya dyan ang sistema sa United States of America. Jury system din, mga jury din ang nagdesisyon nagdesisyon sila na talo si dating presidente Donald Trump nang inawardan nila na magbayad si Donald Trump ng $83 million doon sa isang babae na minaltrato ni Donald Trump. So, ibig sabihin, kahit presidente pa ang kinakasuhan, kahit si Duterte pa, kung ang ating korte ay mga tao mismo ang magdidesisyon, ay sigurado tayo na mananaig ang batas. Dapat, ang kailangan dito, ang hari ay batas. So, paano po yun mangyari? Kasi ang mga taong pinili po, kapag mag-umpisa na ang paglilitis, ay hindi sila papayagang umuwi sa korte. At kayang-kayang tapusin sa loob ng isang araw ang pagpatakbo ng paglilitis. Halimbawa, ang kaso ay drug case o buy-bust operation. So, hinuli ko noon ng pulis ang isang tao na nagbebenta ko noon ng shabu o sasi na shabu sa isang pulis na nagpa-kunwari na isang mamimili ng shabu. So, sino ngayon ang testigo? Ang pulis na nagkukunwari na bumibili ng shabu at ang pulis na humuli at ang pulis o chemist na nag-usisa sa mga ebidensya at pagpapatunay na shabu nga ang nakuha sa isang akusado. So ngayon, ang testigo ng prosecution ay 3. Chemist, pulis na humuli at pulis na nagpanggap na magbibili ng shabu. At sino naman testigo ng akusado? Kaya kung siya lang andon, siya o 4 ang testigo. So ibig sabihin, sa karanasan ko bilang abogado,
30 minutes po kada testigo ang kakainin para maipresenta mo lahat ng testigo. Kada isa, 30 minutes. So kung 4 na testigo, kakain ka ng 2 oras. Kung magsimula ka ng trial, alas 8 ng umaga, hindi pa alas 12 tapos na ang pagpresenta ng testigo, pati mga ebidensya. So ngayon, ang mangyayari, hindi pa uuwiin ang kasapi ng jury kung hindi sila magdesisyon na majority ay na unanimous for acquittal o pawalang sala nila o di kay sabilan ng kasala. Ganon po yun kasimple. At hindi sila kayang bilhin ng sinumang gusto magmimili. At hindi sila kayang takutin sinumang gusto mananakot. Kasi once na nakaumpisa sila ng duty, sila makikilala lamang sa loob ng korte. At mula na makikilala sila, ay hindi na sila makakalabas ng korte. Pagkatapos ng paglilitis o pagdinig, ay magdidesisyon na sila kagad sa oras na yon after 3 hours. Sa pagdesisyon nila, tapos na, hindi na pwede baguhin, kaya hindi na sila pwedeng kakausapin. So yan, ganun po katindi ang tinatawag na jury trial. At ang gusto ko rin, may tinatawag sa Amerika na susundin din natin, ang tinatawag na grand jury. Ang grand jury po ang nagdesisyon, grand jury ng California ang nagdesisyon na kasuhan si Kibuloy ng rape ng mga ilang mga tao, mga bata doon. So, sinampahan na ng kaso ng grand jury doon sa District Court ng California at inilabas na ang warrant of arrest laban kay Kibuloy. Ganun po katindi ang grand jury. Ang grand jury ay binubuo po ng 25 katao at may isang reserba. After 6 months, papalitan sila ng bagong napili na pinipili mula sa tambyulo ng mga botante at interviewin sila. Kung sino makapasa sa interview, silang uupo na grand jury members. Okay? So ito ngayon, ipakita ko ngayon ang lahat ng pera. Golden King, tingnan mo mga pera ha. Tingnan mo mga pera, hindi ito fake news. Mga pera na ninakaw ni Duterte. Siyempre, ninakaw ito ni Pantaleon Alvarez para kay Duterte. Ito. Alam mo yung mga perang ito, kikwento ko lang. Ha? Nung dinala ito sa hotel, isang buong kwarto ng hotel, hindi kasi ang pera. Ito yon. Kasi, ang nangyayari, kung bakit dinala doon sa loob ng hotel, sa nakalimutan kong pangalan ng hotel, hindi yung Insular Hotel, sa Davao City. Ang perang ito dinala sa loob ng isang kwarto ng hotel para papuntahin doon ng mga may-ari ng lupa mula sa Samal Island at babayaran sila ng mga lupa nila. Nagdesisyon sila na bumili ng lupa para hindi malaman ng AMLAC na mayroon pala silang pera na ninakaw. Ang pagkakaalam ng AMLAC, itong perang ito ay binayad sa kontraktor. Para tingnan mo. So, yan. So, nakita nyo na? O, yan. Dami-daming pera yan. Sa loob ng nakuna ng litrato yan sa loob ng hotel ng kwarto. Hindi fake news yan. Hindi natin makukunan yan kung ito pa. O, yan pa. Sa loob ng hotel din yan. Ha? Nakita nyo ba? O, ito pa. Ayan. O, kita nyo? O, ito pa. Ayan. Yan ang nanggaling sa flyover ng Panabo hanggang Tagum. Oh, ito pa. Oh, ito pa. So yan, ladies and gentlemen, yan po ang bayan natin. So nakita nyo na? Nakita nyo na ba? Ha? So nakita nyo na kung gaano ka takaw yung magnanakaw na grupo ni Duterte? Ha? Pati grupo ni De Marcos, magnanakaw din. Kaya wala tayong patutunguhan dito. So ngayon, nakapagtataka. Ngayon, makita natin sa litrato na yung nangyari dito, ang rally na yun, andun din mga Kibuloy boys. O, tingnan natin. Panoorin natin ang rally na nakuha kanina. Panoorin natin.
O yan mga tao yan. Sunod, ito pa mga tao. Ang dami-dami. Yan po, baka hakot din na Duterte. Ito pa. May makita kayo Ano nakasulat? Stand for truth. Stand for truth. Nakalagay. Tapos nakalagay diyan, Basti. Tapos nakalagay, tawag nito, Kibuloy. Ayan, stand for truth. Protect, Pastor Kibuloy. Ayan, protect. Basti, Duterte. Protect. Pati si Kibuloy kasama na dyan. So, ngayon, ladies and gentlemen, nakakalungkot ang bansa natin. May pag-asa pa ba yung bansa natin? Magkabilaan. Kahit saan ka pupunta, puro magnanakaw. Kaya, hinihiling ko po sa inyo, pati sa iyo, Golden King, hinihingi ko, na pagdating ng eleksyon sa May 5, 2025, iboto ang lahat ng bagong kandidato. Huwag na tayong bumuto sa mga datihang kandidato. So, hanggang dyan na lamang at maraming salamat at magandang umaga. At magandang umaga, Lucas Bersamin, BBM, Governor Edwin Hubahib, Pastor Apollo Kibuloy, Pantaleon Alvarez, Duterte, Sara, Basti,